Yo guys, check kamusta mga idol? Malupit ang mga news natin ngayong Webes ng gabi mga lodi, grabe. So, madaming nag-ano ngayon mga idol maraming nag-rug pull ata ngayon mga lods. Grabe yung nangyayari ngayon mga idol. So, kailangan malaman niyo yung mga ganitong balita. Matindi ang mga news natin. So, bago ang lahat mga lodi, syempre alam niyo na, isang like, isang subscribe, isang comment, napakalaking tulong na yan sa ating channel. At syempre kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, 2 videos a week, a day. Mga idol, crypto news, trending news, global news, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Click nyo yung notification bell para lagi kayong updated mga lodi. Grabe mga balita natin ngayon. So umpisa na natin, grabe to. Manood kayo hanggang huli dahil matindi ang mga balita natin mga idol. Unahin na natin to mga lodi. The US cannot pull out of Iran war or the petrodollar dies mga lodi. Bakit naman nasabi yun ni Stern Drew mga idol? Kasi Iran just drop a nuke on the dollar. Ano ba yung sinabi ng Iran? Every barrel of oil through the Strait of Hormuz must be paid in Chinese yuan only. Ayaw ng dollar mga lodi. Ayaw ng Iran na magbayad kayo ng dollar. Gusto niya Chinese yuan, no? O kaya Russian money. Ayan, no? Russia plus China plus Iran just formed the kill squad against the petrodollar. Talagang i-ditch nila yung dollar, mga idol. At once na mangyari yun, mga lodi, na ko bababa ang presyo o hindi ko alam kung ano mangyayari. If Trump pulls out without total victory, the dollar loses world reserve status. Ayan ang mangyayari. Kapag natalo o hindi nanalo ang US sa Iran, mga idol, at magko-continue yung ganito na hindi nila gagamitin o i-ditch nila yung dollar, nako, hihina ang petrodollar mga idol. Sabi dito, hyperinflation, economic Armageddon. Grabe na mangyayari. This war would decide the fate of the dollar. Ayan ang mangyayari. Nako, i-reset na nga eh. Mayroon na nga tayong financial reset eh. Pwede bang kasama na ba yon? No, pero kasi syempre gusto nila dollar pa rin. Nakapeg sa dollar, sa gold o sa silver o kung ano man. Mga lods, ayaw nilang pahinain yung dollar kahit anong mangyari. Kaya kahit na nahihirapan si Trump ngayon, kailangan niyang manalo sa Iran. Dahil pag hindi siya nanalo, ganito yung mangyayari. No, hihina ang pwersa ng dolyar. Mga lods, no, ayan yung sinasabi diyan. Tapos eto na, mga lodi, yung sinasabi natin na maraming ngayon, maraming nagbabagsakan, naghahack, grabe. Sabi nga dito, hacks galore. 3 exploit drain 35.5 million within hours in a brutal day for DeFi. Grabe, itong AFX trade mga lodi, na hack sila ng $24.15 million hack. No, the AFX operated USDC custody bridge on Arbitrum was exploited, forcing the team to suspend bridge operation. Ano pa? Yung versus, ito yan yung versus mga lodi, no, na in-announce din ng CoinGecko, mga lodi, versus Ethereum bridge exploited again. Kasi pangalawang beses na to. Mga lodi, another 7.53 million. Blockade reports that attacker exploited the bridge import mechanism to trigger unback payouts, draining ETH, BTC, USDC, USDT, Euro, no? EURC, MKR, and anong bas dito? USD from Bridge Reserve using the same failure mode as the May exploit. Kasi nahack na sila nung May. Mga lodi, at ganun pa rin, pangalawang beses na, mga idol, ay ang versus, no? Kung nahack sila noon ng magkano yun? 11.4 million. Ngayon, ang nahack sa kanila ay 7.55 million. No, the versus Ethereum bridge ay na binasa natin, no. Grabe. Magkasunod na buwan. Ay hindi, isang buwan ang pagitan kasi July ngayon May yun di ba? Oh, grabe, dalawang beses yung versus na nahack, isang 7.55 tsaka 11. Grabe, ano pa, yung B2 network nahack ng $3.86 million mga lodi. Attackers gain unauthorized access to the B2 staking contracts upgrade authority, prompting the team to suspend staking while security reviews are completed. No? The issue has since been contained with no further impact expected, mga idol. Grabe. Tatlo agad, mga lodi.
Sa oras lang 'to, Ayan, oh. Oh, 'di ba? AFX versus tsaka yung B2 Network. Grabe yung mga hacker na 'to, mga lodi, mukhang lumalakas sila ngayon, mga idol. Kaya lagi kayong mag-iingat, talaga. Doble ingat na kayo ngayon, mga lodi, lalo na yung may mga malalaking asset. Yung mga phishing, no? Huwag kayong click ng click. Lagi kayong tumingin, maging aware. Kung ano yung kiniklik nyo. Dahil once na makuha ang asset nyo, talagang lumbay talaga kayo, mga lodi. Dahil ang tagal nyong inipon yan, ang tagal nyong hinintay yan, tas makukuha lang sa inyo ng hacker. Oh my goodness. 'Di ba? Nakakaiyak yung ganyan. Kaya lagi kayong mag-ingat, okay? At ano pa? Ito pa, mga lodi. Cardano Wallet Second Fi is shutting down after attackers exploited a flaw in its transaction, signing software to steal 16.1 million ADA o Cardano worth about $2.4 million from 374 wallets. Grabe. Grabe, mga idol. Shutting down na itong Second Fi, mga lodi, dahil na-attack sila o na-exploit sila ng 2.4 million, no? From 374 wallet. Naku, mukhang mukhang inaatake ngayon ang crypto, mga idol. So dapat mag-iingat kayo ngayon, mga lodi, At hindi lang 'yan, kung ito nag-shutdown dahil do'n, ito sikat na sikat 'to, mga idol. Si Arthur Hayes, kilala niyo, at yung BitMEX, 'di ba? Siguro naman pamilyar kayo dito, 'di ba? Sabi rito, mga lods, Arthur Hayes founded crypto exchange, BitMEX is shutting down. Patay tayo sa iyo. Crypto exchange 'yan, mga idol, parang Bitget 'yan, parang Binance 'yan, o kung ano man. After over 11 years, BitMEX will permanently close on September 23, no? New registration have stopped with users urged to withdraw their funds before the deadline. So binigyan na sila ng deadline, September 23. Lahat ng asset nyo dyan, lahat ng kaperahan nyo dyan, lahat ng binodega nyo dyan, alisin nyo na. Dahil sa September 23, magsasara na ang BitMEX. At its peak, BitMEX proceeds a records of $16 billion in one day and over 1 trillion in annual trading volume. Malaki rin yung volume nila, yung trading volume nila. Hayes and his co-founders left their leadership roles after US criminal charge in 2020. So ayan, mga lodi, yung BitMEX is magsasara na, mga lodi. Alam nyo ba, bumagsak yan. Ayan, yung BMEX, what the actual F? 99% crash in just 6 hours. Parang ganito yung nangyari sa FTX, mga idol, no? Parang ganyan yun, mga lodi. Ayan, oh, boom, punit, mga lods, grabe. Oh, sana? Ayan, oh, ngayon lang yan, from 3.71 pesos to 0.3. Oh my goodness, mga lodi, bumagsak pa siya ng 0.1. Oh my goodness, mga lodi, grabe. Grabe yung nangyayari ngayon, mga idol. Anong nangyayari? Bakit ganito? No? So nag-announce na sila September 23, mga lods, magsasara na sila. So nagkakaroon tayo ngayon ng hindi natin alam kung parang no, naalala ko tuloy yung parang synchronized na pangyayari sa lahat. No, parang napag yung Baki, yung yun sa mga preso, 'di ba? Synchronize yun, kung papanoorin niyo yun, mga lods. Lahat sila sabay-sabay tumakas. Lahat sila sabay-sabay nagpunta sa Tokyo, ng synchronize. Parang ganito sa crypto ngayon, no? Lahat halos sabay-sabay na within hours. Tapos maraming yung Second Fi nag-shutdown, yung BitMEX nag-shutdown, 'di ba? Grabe. Mga lods, sino ang magiging baki dito at sino ang magiging Sino yung mga magwawagi? Oh my God, ano na yung nangyayari sa atin, mga idol? Ito ba ang malupit na pangyayari bago lumipad, mga lodi? Parang ganito yun, no? Yung mga parang bertud. May mga ganito muna mangyayari. Siyempre, para mataranta yung mga tao, mataranta lahat ng mga investor. Oh my God, ano nangyayari? Out na tayo. And then biglang, boom! No, biglang lilipad lahat, mga idol. Ganun ba yung mangyayari dyan? Ha? Kasi siyempre, kung meron tayong mga bumabagsak ngayon, meron namang nag-up ng malupit. Ayan, 'di ba kanina in-announce natin yung WL-Fi?
na bumagsak sila nung nag-announce yung sa Clarity Act na batas. WL5 surge on heavy volume after Clarity Act text dump. This comes after the earlier dip following the Clarity Act ethics provision release. Heavy shorting on the bad headlines led to liquidation. Price quickly reversed, reclaiming support around 0.060. A short covered. So kung titignan niyo yung WL5, grabe talaga yung BitMEX. Oh. Talaga nahulog sa bangin eh. Ngayon, yung WL5 naman, nag-pump naman. Yan, kita niyo sa 7 days mga idol, di ba? Kung titignan niyo sa 7 days yan mga lods, sobrang umangat din yan. No? Sa 1 month nga natin, no? O, kita niyo, pum! Di ba? Sumirit din mga idol. So kung kanina, bumaba siya ng medyo matindi, ngayon bigla siyang bumawi. Mga idol, no? Itong matagal niyang alis isang buwan to, nandito siya, nilampasan niya agad. Pagbagsak niya, di ba? Nilampasan niya agad. Ganun kalupit yung bawi niya mga idol, 'di ba? Matindi rin yung beat 'di ba? WL5. So, ayan 'yun ha. And then eto na nga. Senator Toon vows Clarity Act vote next week with or without Democrats. Grabe 'yun. Grabe yung sinabi niya na 'yun, mga idol, no? Kahit wala kayo o nandiyan kayo, magboboto kami para ipasa ang Clarity Act. Ayun yung sinabi ng ni John Toon, mga idol, no? So, Senate Majority Leader John Toon said that Wednesday he hopes to bring the Clarity Act to the floor next week. He signaled he will push for a vote regardless or whether Democrats sign on. Republicans release update bill text that includes a White House-backed ethics provision. So, baga, sinunod na nila yung sinabi, yung gusto nila sa ethics na yan. Di ba? Pumayag na si Trump. O sige, okay na yan. Sige, para lang mapasa. Pero ngayon, kung boboto sila at di pa rin sila sang-ayon, problema na nila yun. Talaga sila. The bill would reshape federal rules for crypto trading nationwide. Napaka-importante ng Clarity Act, mga idol. Bipartisan support remains uncertain heading into next week. Ano ba yung Wednesday? Ano yung Wednesday next week, mga idol? 29? Naku, grabe na yan. Sa bagay, sa 7 pa naman yung natin yung ating palugit, mga idol. Kasi pagdating ng 8, wala na. Recess na ng Senate, mga idol, at babalik na yung September 14 na. So etong 2 linggong pagitan natin, ito yung pinaka-chance natin para maipasa yung Clarity Act at mapunta sa lamesa ni Daddy Trump, mga idol. So ayun yung pinupush ni Senator John Toon. At sana magawa niya, mga idol. Ito tayo, is XRP Ledger winning the agentic AI race, mga idol? Ripple and XRP Ledger Network has now proceeds more than 1 million agentic transactions. Per The Block, Ripple's head of engineering expect this figure to reach 10 to 100 million within the next couple of years. The real question is, would growth in XRP Ledger's AI agent ecosystem translate to demand for the XRP token itself? Siyempre naman, kung isipin nyo, mga Lodi, yung mga AI ang magtatransact, mga Lodi, napakabilis na yan. Para nang nakaprogram na yun. So, in-expect nga nila na 10 to 100 million within next couple of years, mga Lods. Ganun na yan. At syempre, makikinabang ang XRP dyan. Sa tingin ko, mga idol, no? So, wag tayo masyado dumasa, baka maiyak tayo. Pero ito naman, shoutout sa CNBC. Ripple earned CNBC FinTech Honor, mga Lodi, no? Ripple has been named to CNBC and Statista World's Top FinTech Companies 2026 list as institutional adoption of digital assets accelerates, no? The recognition follows Ripple's expanding regulatory footprint under Europe's MiCA framework. The company said the milestone reflects years of building enterprise blockchain infrastructure across multiple market cycle, no? So imagine mga Lodi, no, na nare-recognize na, no, na yung ating Ripple. At maganda yan. Sabi nga dito ng ating president, no, ang ating president na si Monica Long says that by the time the world realizes XRP will already be running global value.
it's only a matter of time, friends. Sabi niya rito, mga idol, no? So, once na ma-realize ng mga tao kung ano yung XRP, mga lodi, hindi ko sinasabing huli ng lahat, no? Pero pinapatakbo na ng XRP ang global value. Ayun ang sinabi niya dito, tinagalog ko lang. Okay? No, grabe. Tapos mga lods, ito. Tignan nyo to mga lods, mga idol. I-google natin isa to sa mga reason, mga idol, no? Kasi syempre pag tinanong mo yung ano, pag ito muna tanongin natin sa Clarity Act, mga idol. Ah, anong ah, token, crypto token na lang. Crypto token ang ayan pakikinabang pag naipasa ang Clarity Act. Ayan mga idol, no? Kahit ewan ko kung parehas nang isasagot si Grok tsaka si ChatGPT, kasi alam naman ilang beses na natin 'tong sinasabi, no? So ang sinasabi dito, Ethereum, Solana, XRP. So laging kasama yung XRP diyan, mga idol. Ano ang pinaka sa tatlo? Ethereum daw. Ang tanga talaga nito ni Grok minsan. Ayan XRP ay malakas din, no? Ayan mga lads. So, ayan yun So, ibig sabihin, hindi pa kasi nangyayari yung pagpasa ng Clarity Act. So, once na mapasa yung Clarity Act, alam natin na maganda yung epekto niya sa XRP. Ano pa mga lods? I-search nyo sa Google to, mga lodi. Ito lang. Ayan. World Bridge Currency. Ayan si Google yan mga lods Pag sinearch mo yan, mga lodi, ang lalabas dito is XRP. Ayan The term world bridge currency is predominantly used to describe XRP, the digital asset of Ripple, etc. etc. So, yung mga ganun, mga loads, parang napaka 'di ba? Na meron na agad siyang title, 'di ba? Para sa akin. So, if you are in XRP right now, congratulations. You are lucky person of less than 1% world holding the world bridge currency. Kasi sinasabi nga, mga loads, halos 7% o 5%, wala pa daw sa 7% ng mga tao sa mundo ang exposed sa crypto. Wala pang 7% mga lodi ng tao sa mundo. At sa 7% na yon, mga idol, wala pang 1% ng mga nang nando sa 7% na wala pang 1% ang exposed sa XRP. So, ganun daw kaaga. Ayun yung sinasabi nila, mga idol. Pero wag kayong umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong crypto token o coins. Do your own research. I'm not a financial advisor, mga idol. Nag-news lang tayo dito. Medyo may konting bias nga lang si Jeblo. Alam nyo na yan. Okay? So, grabe, di ba? And then, eto naman, mga lods. Si David Schwartz, nag-post na naman ng cryptic, niya, alam niya, mga i-DD code ng ating mga XRP Army detective. Sabi niya kaninang umaga, ni David Schwartz, have you seen gas prices lately? So, pag tinignan mo, mga lodi, ang nakalagay dito is 589. No? $5.89 something 9 something, no? Ayan yung sinasabi. So, maraming ayan, oh boy, David, you have triggered 5 days of CTO of XRP says price will go to $589. Nako, etong $589, mga lodi, for me, medyo malayo pa yan. Sa ano lang ako sa katotohanan lang ako Siguro ngayong taon pwede tayong umabot ng $5.89. Ayun yung pinaka-bearish ko yung ganon. Pero bullish na ako pag umabot siya ng $58.9. Di ba? Almost 56. Solid na yun. Mga lods, di ba? Maganda-ganda ng bigayan nun, mga idol. Pero yung 589, nako, siguro hindi ngayong taon. Siguro mga 2030 o 2035.
Kaya lagi kayong mag-ipon ng XRP niyo. Okey, sa ngayon mga idol dun ano lang tayo, hindi naman masamang mangarap mga lods, siyempre kung mangyayari 'to, eh, di gusto din natin yun. Kaya lang ayaw lang natin masyadong, mag-expect para hindi rin tayo masaktan, 'di ba, ganun lang yun. Ako, happy na ako sa kung anong ibibigay mga idol 'no. Ano lang tayo, so may mga ganyan-ganyang pautot na naman si David Schwartz, eh, mga lods, eh. Ta's eto, tawang-tawa ako dito. Bago ako magbasa ng comment niyo, panoorin niyo 'to mga lods, si Sisi 'to, si Sisi. Actually napanood ko na yung video na 'to, pero hindi si Sisi. Yung mamaya panoorin natin yung original, pero natawan-tawa ako dito. Nakita niya yung sarili niya sa salamin. Nagulat yung sarili niya sa salamin 'no, pagtingin niya, eh. Pero hindi yun yung original, kasi pinost ni Sisi yan, eh, sino kaya nag-edit niyan, mga idol 'no? Pero ang original niyan is eto, si Erling Haaland, ayan talaga yung original niyan. Ayan ang pinaka-idol natin mga lods, na siya yung original na video. Legit 'to mga lodi, siya talaga yan, 'no? Imagine, nagulat yung sarili mo. Siya malakas 'to maglaro 'di ba? Inaano nga siya kay Majin Buu, eh, mga lods, eh. Tawag dito, lagi siyang kino-connect kay Majin Buu, 'no, si Erling Haaland mga lods. Pero mabait, napakabait niyan mga lods. Kumbaga hindi siya yung player na ano, na suplado, na ayun, si Majin Buu sinasabi, ayan, yung mga galawan niya, oh. Makulit talaga siya, eh, 'no? "Oh, no!" 'Di ba? Pero pasok pa rin, oh, 'di ba? Pero isa siya sa mga ano, mababait o good heart na mga football player, mga idol, 'no? Ganda pala ng asawa ni Erlyn, eh. Pero lagi kasi siyang ginagawang meme, eh, mga lods, eh, 'no? Kaya gano'n. Ito talaga yung the best, eh, oh. Legit yung gulat niya dun, eh, ayan, oh. Mabait siya sa mga bata, mga idol. Ayan. So, kaya maraming uma-idol sa kanya. Tsaka komedyante siya. Ito din. Ang dami ng meme nun, 'no? Ito pala yung original. Tony, kasi sa kanya ko una nakita yun, eh, mga idol, eh. Siya yung una ko napanood. Anyway, kahit sino pa yan, nakakatawa yun, mga lods, 'no? Grabe yun. Punta tayo sa inyong mga ano, mga comment. Kayo talaga, oh. Magulo kayo, eh. So, grabe yung mga news natin ngayon, 'no? Naghahakan, puro hack, tapos puro bagsak, grabe. Tapos merong mga nagsha-shutdown, grabe naman 'yan. Shutdown yung BitMEX, nag-shutdown yung Second Fi, na-hack yung Versus, na-hack yung B2, na-hack yung AFX, grabe. So, ingat-ingat lagi mga lods, no? So, basa tayo ng comment. Mr. Ad, shoutout sa'yo. Shoutout, Boss Jeb. Si TikTok Best, ayan, Jeremiah, di great shoutout sa'yo. First of all, huwag ka na magpadala sa beauty. Magpapadala sa beauty. Huwag mong sasabihin meron kang crypto. Ayan, ayan yung lagi nating ano, eh. First rules and second rules. Smart na lahat ng gamit ng student, pero ang student hindi smart. Omsim, sabi nila. Pengway Coin, shoutout sa'yo. Si Bibo, nakailang base ka na, idol? Saan? Sa trade? Oo nga, no? Nag-negative na ako, yung mga lods, eh.
Ayan, oh, tignan mo tatamaan na yung ano ko, tatamaan na yung mag-aano na nga ako, ta-transfer na nga ako ng pang-follow up natin mga idol. Magkano na ba yung naipon natin? Naipon natin, oh, mga lods, oh, 'no? Trade lang. Kaya nga wala na tayong kaba ngayon, eh, namimigay na tayo ng talo, eh. Ayan, para meron tayong pang-follow up dito. Lagyan ko ng limit 'to. Grabe ang lalim, oh, 17. Grabe 'yan, oh. Sandali lang, maglilimit lang ako mga idol. 88. Tapos limit natin, ano 'to, 1129. 129, oh, ayan. Sige, diyan tayo. Diyan tayo, eh. Pero 'pag tinamaan 'yan, pero grabe na 'yan, oh, lalim na niyan, oh, yung ating ano, RSI. Nasa 15 minutes pa ako nito, hala, nasa 15 minutes time frame pa pala ako niyan. Ano yung 5 minutes? Grabe 11, oh my goodness, sapulin mo na kaya. Ay, gusto ko na tuloy ipigil, eh, kaya lang ayoko, eh. Kasi once na tinamaan 'to, papatong lang yung trade ko, hindi pa ako matatalo. Yung kumbaga, bagong trade yun, 'no? Pero, hindi siya matatalo. Hindi siya kasama pa rin yung una kong trade, mga lods, gano'n yun, eh, 'no? 1129 tayo, 'di ba? Oh, ayan 1129. So 'pag tinamaan 'yan, pero sa tingin ko hindi tatamaan 'to. Magre-recover na 'to. Sobrang lalim na, eh, oh, 11, pero malay mo naman tamaan. Pero 'pag dito grabe 'yan, mga lods, ano? So ayun, nasaan na tayo? Peng Kalag, shoutout sa'yo. Si Sean Sulweta. Hindi yan totoo. Napaka-imposibleng naipasa ng segundo. Ayun, marami nga nagko-comment dito, mga idol, 'no, na hindi raw kayang ipasa 'yun ng gano'n dahil may mga confirmation pa. Actually, hindi ko kasi alam 'yun. Kasi ako, pero kasi sa akin ano, eh, P2P, 'no? Ako sa cellphone nagpi-P2P ako. Oo nga 'no, may ano pala 'yun, yung P2P may code 'no, boss, 'no? Oo, authentication. Oo nga 'no, tama. Palpak pala 'yun, Per transaction, boss, alam ko may SMS or fingerprint basta nag-send ka ng pera. Sa Bitget kasi code, eh. Yung, ano ba yun may tawag dun? Password? Yung ano? Ha? OTP. Ano yung one time pin sa email nagse-send. Oo nga, tas yung isa, authenticator yung sa app. Ito nga, yung sa app, yung apat, yung 6 na number, tapos yung isang password. Anong tawag sa password na yun? Fund password. Yun, fund password. Funding password, ayun. Tapos yung ano, yung authenticator. Joseph Berdin, eh, di natin alam, malay nyo, ano, ginawa niya, ano, QR. Hindi ko alam, eh. Ayan. Joseph Berdin, si Am Francisco, sana tumagos na, boss. Yun, tumagos na sa ilalim. Di ko na kailangang hilingin. Matik na yan, boss Jeblo. Like done agad at salamat sa update. Ayan, shoutout sa'yo, Pilabi. Si Shanks, dapat yung app may authenticate rin. Hindi lang phone. Gaya ng iOS, pwede mo lagyan ng face verification. Oo nga, no, may ano nga pala yun, may code. Yung 6 ano QR code, code ko tsaka ano, yung funding ano, password. Si Dextrains Channel, shoutout sa iyo. Kahit nakuha niya phone niya, pag transfer ka to another wallet, mag-ask pa rin siya ng password. O yun nga, tama ka doon. Mark Donald, ayan, shoutout sa iyo. Si Romel Babiera, shoutout sa iyo. Si Mabel Sambale, si Jason Abila, para may tago sa asawain kasabwat ang babae na kunwari nanakaw. Uy, pwede na. Boss Jeb, ano set sa app sa RSI mo? Ang ganda kasi, saktuhan. 5 minutes lang ako tumitingin, eh, tsaka 1 day. Pero kanina pala nasa 15 minutes ako. Grabe yung bagsak nito. Grabe 'to, mga idol. Medyo matindi siguro yung bawi nito. Tignan ko nga sa 1 hour 'to. Umabot na siya sa 29, no? Sa 1 day wala pa 'yan. Wala pa, sa 50 pa lang siya sa 1 day, eh. Pero grabe, no? Tangina, umabot ng ano, isang malupitan lang 'to, isang malupiton. Isang malupiton, 'no? Ano 'to?
Ano, ni-correct mo pa boss, mali din alien boss yung sa ano, eto Sinoy Gaming iyakin 'to. Lagi yung kino-correct nito. Sige pero okey lang yun, tama lang yun idol. Alien din boss yung kasi nga 'pag sinabing illegal alien 'di ba yun nga yung mga hindi naman talaga citizen dun 'di ba? Ayun nga yun, eh. Si Benz, Books, Jeb, bukas Jeb, ang asawa mo naman pag-introhin mo, "Yo, yo," wala, nahiya yun, eh, mga lods, eh, mahiyain yun 'no? Si Anli Popcorn, yun, ang nag-iisang paraan para mapilit ni Trump ang mga pumipigil sa Clarity Act na maipasa ay dapat magmaoy na siya at magsisigawan niya na parang mga bata, sabi ni Andy Popcorn. Si Arnel Sapitan, Boss GM, boss, nag-a-advice ka pero yung advice mo hindi mo rin naman ina-apply, oo nga, eh. Isang maling ano yun, isang maling attitude yun mga idol 'no. Tignan niyo ngayon na ano pa tuloy tayo, na delikado pa tuloy tayo. Panalo na tayo ng ano, eh, ng medyo malaki-laki, eh. Kaya nga yung aking ano, eh, yung aking, thumbnail, eh, 'di ba? Panalo na naging lesson learned pa. Naging lesson learned pa, oh. Oh, ayan 'no. So tignan natin 'pag ano, 'pag pumasok dito, grabe 'no, ang tindi nito, mga idol, oh. Pero kapag nakuha 'to, maganda-ganda yung position na 'yan. Imagine, oh, tignan niyo yung ano niyan, ang laki walang ganyang ano, oh, sobrang lalim, oh. Oh, nasa 10 na siya, oh. Tignan niyo naman walang ganyan. Oh, saan yung may ganyan dito? Ito, ano 'to? Ito din, saan 'yan? Ito 'yan, eh, oh. Ay hindi, asan 'yan? Ito. Naku, delicates. Ay, yay, ay, 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 pero grabe 'to, yung position na 'to 1.1, ang ganda niyan mga idol, 1.1 oh. Nasa 1.1 tayo. Ano na 'to, tawag dito, pero bahala kayo, mga idol, kasi marami nagsasabi puwede pa umabot ng, 0.8, 0.7, nag-aabang pa sila sa gano'n. 'No, pero kasi 'pag mga gano'n, sa DCA 'pag bodega kasi mas maganda 'yung bodega ka ngayon, bodega ka sa 0.9, 0.8, bodega ka 0.7, bodega ka. Eto kasi once na hinihintay ko rin kasing bumaba, eh, mga idol, alam niyo kung bakit? Once na bumaba 'to mga lodi, sabi ko nga sa inyo meron naman tayong tira, magkano yung tira natin, 1,000. Puwede ko ng pambodega 'yan, panalo na tayo diyan 'pag binodega natin 'yan. Kaya lang iniisip ko kung ilang percent ang ilalagay ko sa XRP at ilang percent ang ilalagay ko sa ibang coins. Ayun yung iniisip ko kanina pa, eh, 'no. Pero sige tignan natin, tamaan mo na, nainip na tuloy ako, eh. Tapos asan na tayo? Astig, Lodi, Blackboard pero meron na daw dito sa Pilipinas according sa teacher mo na asawa ko, eh. Buti pa siya alam niya na, eh, 'no. Asian Loads, hindi na madadaya yung presyo at sira ng parts ng sasakyan, okey. Kumbaga naka-program na sa mga robot 'no. Ang galing binaliktad niya kunwari lang yun 14K, kawawa yung, pinagbintangan niya para magkaroon siya ng 14K. Wala na nga, eh, nakatakas na nga yung sinagbibintangan niya, eh. Bakit mo lang iniwan cellphone mo ng basta-basta dahil meron na nakita na Blandy o sa tingin mo walang alam yung lolokohin mo? Kaya magtago ka na lang, Miss Blandy. Problema, meron kang picture na di naman pala kilala sino. Yan, ang grabe si, si Sarmiento, Grabis, ayan, shoutout sa'yo, idol. Bakit kasi binigay? O yan, yung cellphone niya. Bagsak yung market ni Elon parang yung mga rocket niya, pero siguro kapag nabaliktad ang tagumpay yung rocket niya, to the moon din yung isa pa yung ano na yan, SpaceX na yan mga lodi. Tignan niyo yung itsura ng ano niyan, ang sarap din pues ang ano niyan, eh, ang tindi din yan, eh, mga idol, eh. Saan yung SpaceX? Nasa unahan lang yun, wala. Ang sarap din posisyonan yan, eh. Ayan, oh. Grabe nasa 1 point ano na siya, 115. Oh, tignan niyo yung itsura, 'no, sa 1 hour natin. Uy, grabe, Grabe, mga idol, nasa all-time low siya dito sa may ano, grabe kung meron kahit ano ka lang diyan yung mga, ah, 5x, layo na ng ano mo nun siguro dito na yung liquidation mo nun 'no?
5x ka. No? Grabe. Nakakaano ngayon, nakakatukso. No, nakakatukso ngayon mga idol. Ano ba, tinamaan na ba? Dadagdag lang yun, alam ko eh. Pero syempre may talo ka pa rin doon. Kaya lang syempre, mababawi mo na yun pagka ganun. Pero na lang kung sobrang lalim. Kasi etong blue na iguhit natin na yan, mga lodi, nalungkot nga ako kasi hindi ko talaga yun ano. Pero, pag gumanyan yan, mga idol, dito rin takbo niyan eh, sa ibabaw niyan, sa ibabaw ng blue. Parang ganun, mga lods. Sa tingin ko lang ah. Grabe, naantok na ako. Saan na tayo? Tapos na ba tayo? Malapit na ako matapos sa ano ah. Basa ng comment. AI Blackboard, oversized table lang yan, no? Tablet pala. No nga, no? Parang malaking tablet lang siya na advance. Yung mga mekaniko mapapalitan ng robot, pero sino yung magme-maintenance sa robot? Robot pa rin. Oh, meron 'di ba? Meron ng mga ganoon eh. Dapat taong sigurado na okay pa hindi ko crafted yung program ng robot. Di meron ng gumagawa ng robot ng meron ng robot na ginagawa mismo ng robot na balita na natin yung dito, di ba? Ako din, Lods, take profit ko dyan dun sa 1.16. Kala ko makukuha. Kasi antok na din. Ayun, bumalik sa position. Pagising, lesson learned. No, nga eh. King Shang, Stephen Andre, Julius, Nochi, Santos, Jandel, Cerezo, Joynil, at si Books. Ayan. Grabe. Tinamaan na. Sana matamaan na bago ako matapos. Ano ba yan? Hindi nyo pa makikita. Oh. Bale, hindi ko tatanggalin yan. Para bukas makita nyo. Grabe na to, boy. Oh. Nasa 10 na tayo. 10. Ang lupit, oh. Ngayon lang. Ngayon lang nakita nito. Sa 5 minutes time frame, ha. Mga lod sa 10. Ayun, 9, oh. Oh my goodness. 9? Grabe naman yan. Sa puli mo na kaya. Tayo, aangat ko na yan. O yan, bale yan yun, hindi natin yan. Pag malaman niya asan tayo. Sa 1.1129, pag tumama doon, ibig sabihin, kumagat na yung isa nating add position, mga idol. No? So, ayun. Kita-kits tayo mga lods ha. Maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy nyo kahit na hindi ka enjoy kasi medyo maraming nag-shutdown ngayon at maraming na-hack. Pero tapos, naano pa tayo, down pa tayo sa trade natin. Sobrang negative ngayong gabi pero masaya pa rin tayo kasi ganoon tayo, positive tayo mga idol eh. 'Di ba? So, pag positive ka, siswertehin ka lalo na bukas. So, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Huwag niyo kalimutang i-like, subscribe ang video, check niyo yung mga link sa baba ng description. Magandang gabi sa inyo at What's up, what's up? yeah. Bye-bye you.